kayo kay Marcos. Pero dami mga namamatay ha. So, nevertheless, yan ang dahil ng Quezon City ang permit nila. Okay. At least hindi kailangan Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mula EDSA, lilipat ngayon sa Liwasang Bonifacio ang kilos protesta po ng Iglesia ni Cristo matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit nito para sa ikatlong araw ng kanilang pagtitipon. Inamin ng NCRPO na mas malaking hamon sa seguridad ang gaganaping protesta dahil malapit ang Liwasang Bonifacio sa Malacanang. Narito balita ni Jason Rubrico live mula dyan sa Liwasang Bonifacio. Jason, good morning.
Jade at Mar, magandang umaga. Natapos man ang 2 araw na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument, hindi pa rito nagtatapos ang kanilang protesta. Matapos kansalahin ang kanilang rally permit para sa 3 araw ng kanilang pagtitipon sa EDSA, inanunsyo nga ng grupo na lilipat sila dito sa kanilang bagong venue dito sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Eksaktong alas 8 ng gabi ng Miyerkules nang matapos ang programa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Ngunit bago tuluyang magsiuwian ang mga dumalo, muling pinabalik sa entablado ang mga miyembro ng INC upang ipahayag ang isang mahalagang anunsyo. So, lilipat tayo sa Manila. Dito sinabi ng pamunuan ng INC na kinansela na ang kanilang rally permit para sa 3 araw sana na kanilang kilos protesta sa EDSA. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, ibinatay ang kanselasyon sa matinding epekto umano ng protesta sa publiko. Ayon pa sa Public Order and Safety Department ng QC, libo-libong individual ang nahuli o hindi na nakapasok sa trabaho at paaralan, habang naapektuhan din umano ang operasyon ng ilang negosyo. Sinabi rin ng tanggapan na nilabag umano ng INC ang kasunduan na manatili lamang sa bahagi ng White Plains at hindi sakupin ang mismong EDSA. Sa kabila nito, inanunsyo ng INC na ililipat nila ang kanilang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, isang Freedom Park kung saan hindi na kinakailangan ang rally permit. Panawagan naman ng INC sa mga otoridad na huwag silang haharangin. At din ang ating pakiusap ng otoridad, susundin namin yung batas. Hindi nyo kami issue ng permit, magdadaos kami sa pwede namin gawin yung aming karapatan, huwag nyo lang kami haharangin. Lino yan mga kapatid, tahimik tayo, wala tayong anumang gagawin na sinuhan, pero lilipat tayo para ma-rouse natin yung karapatan natin na kinagaranti ng saligang batas. Kaya mga kapatid, lilipat tayo sa Manila sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay Manila Administrator Attorney Eduardo Quintos, hindi na kinakailangan ng anumang uri ng permit sa pagsasagawa ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang government-designated Freedom Park. Kasunod nito, nag-deploy na ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng karagdagang mga pulis sa Liwasang Bonifacio bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga miyembro ng INC. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, nakahanda ang pulisya na dagdagan pa ang deployment depende sa magiging dami ng mga lalahok sa pagtitipon. Magdi-deploy po tayo ng karagdagang pulis doon. Although ang difference is they don't need to apply a permit because Liwasang Bonifacio is a freedom park. We will deploy an initial maybe 1,000. Depending po sa outcome po ng number po ng magrarally doon, then we will increase our deployment. For traffic direction, control and everything para sa rerouting scheme natin. Inamin din ni Abirin, mas malaking hamon sa seguridad ang gaganaping pagtitipon dahil malapit aniya ang Liwasang Bonifacio sa Malacanang. The pressure and the stress is the same on my part kasi mas mas mabigat nga kasi yung Liwasang Bonifacio is near Malacanang. We are on full alert status. We will maintain that status and of course may deployment po kami sa periphery ng Malacanang and we will maintain the deployment. Yeah. At Mar Jade, ulitin lang natin yung anunsyo kanina ni Mayor Isko Moreno. Suspending nga yung klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ayon nga sa kalde, ito ay dahil sa inaasahan o sa gagawing kilos protesta ng Iglesia ng Cristo dito sa Liwasang Bonifacio. At kanina, inanurunsyo na rin ng Manila City Government yung mga road closures. Kabilang na dyan mga kapartners dito sa Menjola, sa kabaan po ng CM Recto Avenue mula sa Nicanor Reyes Street hanggang Menjola Street. At sarado na rin ang Legarda Street mula po sa Figueras Street hanggang sa San Rafael Street. Sa Liwasang Bonifacio naman, sarado na ang kahabaan ng Magallanes Drive mula sa June
Bridge hanggang MacArthur Bridge. At sa Ayala Bridge naman mga partners, sarado na ito, kabilang na ang eastbound lane of Ayala Boulevard from San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Kaya pinapayuhan mga partners ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at asahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa mga apektadong lugar. Samantala mga partners, maliban sa mga grupo ng Iglesia ni Cristo, maliban sa INC, nandito na rin nga po ang from Batangas naman ito, ang ating mga kababayan na nandito ngayon na nakikiisa sa kilos protesta ng INC. Kung makikita nyo dito mga partners, isa sa kanilang mga panawagan, ibasura ang VAT, ikulong ang mga kurakot at kung susumahin natin mga kapartners according sa Manila Police District, more or less nasa 400 na katao ang nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio. At ngayon mga partners, makakapanayam natin si Congressman Leandro Levises. Sir, pakibati muna po ang ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito po sa SMNI News. Magandang umaga po at lahat po ay welcome na makiisa dito. Ito po ay para sa lahat ng Pilipino. Sir, can you please reiterate lang po yung panawagan po natin sa ating mga kababayan at bakit po tayo nakikiisa sa rally na ginagawa po ng Iglesia ni Cristo? Dahil ang panawagan nila para sa transparency and accountability for a better democracy ay hindi lamang para sa iilan, ito po ay para sa lahat ng Pilipino. At nagpapasalamat din ako sa City of Manila na meron tayong mga freedom parks katulad ng Liwasang Bonifacio dahil ito ay importante para magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bansa. Sir, speaking of Freedom Park, kasi alam po natin yung naging dahilan po ng paglipat ng INC dito sa Liwasang Bonifacio at yun nga po ay kinansela ang kanilang rally permit. Do you have any statement on that? Sa tingin mo, merong political maneuver dyan na nangyari po kaya hindi po nakapagdaos ulit ang INC doon po sa People Power Mall? Thankful naman din ako na nagkaroon ng 2 araw na nabigyan ng permit. Pero maganda din dito sa Liwasang Bonifacio kasi hindi na masasabi na ito ay magiging cause of traffic in a major road like EDSA at ang maraming mga Manileño ay ngayon may opportunity naman na makiisa sa pagtitipong ito. Sir, kasama po natin ang ating mga kababayan sa Batangas sa oras na ito. Opo, ang mga tao na sa Liwasang Bonifacio ngayon ay siguro mahigit kulang 5,000, of which mga 500 ay aking constituents na hindi miyembro ng INC. Ngunit marami din mga taga-Batangas dito na lumapit sa akin na INC. Marami din mga INC na mula sa iba't ibang mga probinsya. Meron din pong mga hindi miyembro ng INC na nanggaling pa sa malalayo. May lumapit na sa akin na taga Cebu na lumipad para lang dito. Kaya ito po ay isang event that represents the pulse of the people nationwide. At I'm sure mas marami pa ang gustong makiisa na hindi makakadalo. Ngunit at least yung mga nandito ay nagre-representa sa kanila. Sir, can you tell us more about sa panawagan po natin ng ating mga kababayan mula po sa Batangas? Isa po sa pinananawagan nila ay ibasura yung van. Actually, yung panawagan nito ay panawagan ng grupo mula sa Batangas. Ngunit ang panawagan ng INC ay para sa transparency and accountability for a better democracy. Pero nagtutugma yung panawagan dahil ang gusto lang naman natin ay wag nang maging burden ang gobyerno sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. At ang VAT ay isang manifestation nito, pero ang deprivation ng mga tamang paggastos ng government funds ay isa pang manifestation ito. By the way, some of the leaders of the groups that are organizing this are also here. Kaya ako po ay representante sa Kongreso pero itong mga pagtitipon naman ay ino-organize ng mga pribadong mamamayan. Sir, lastly, panawagan na lang po natin sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon, live na live po sa SMNI News. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpapakita ng kanilang suporta sa social media. At ngayon, tayo ay mapalad na may pagtitipon katulad nito na na-initiate ng INC. Sana ito ay magbibigay ng representation sa matagal nang gustong mangyari
ng ating mga kababayan sa social media. Sir, may singit ko lang bago kita pakawalan. Your message to the Marcos administration sa ongoing ngayon na ang ikatlong araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, maging ng iba't ibang grupo na nakikisa po sa kilos protesta. Your call, ano yung panawagan po natin sa Marcos administration? Ako po ay nag-file ng resolution sa Kongreso 2 days ago calling for a resumption in the flood control investigation, which was cut short in Congress dahil may ICI. Pero nung natapos ang trabaho ng ICI noong March 31, naputol na ang flood control investigation. Kaya ang panawagan ko para ipakita natin na may tunay na hustisya at hindi lang selective justice sa ating bansa, ituloy ang flood control investigation. Ayan, maraming salamat po, Kong Leandro, sa panahon po ninyo. Thank you po. At yan po mga kapartners, ang kasalukuyang sitwasyon po dito sa Liwasang Bonifacio dito sa Maynila. Inaasahan natin kapartner Jade, kapartner Asmat na mas dadami pa yung mga dadalo dito, dadagsa dito yung mga miyembro ng INC. According nga sa mga napakinggan natin kahapon mula sa kanilang mga leaders doon sa entablado, ay inaasahan na aabot yung ito ay para sa taong bayan sa iglesia. Sir, sa tanong ng taong bayan, sino ang nag-fund sa inyo dito? At ito ba ay sarili niyong pusa o sarili niyong budget? Sa tunay po, ang ating pong minamahal na Attorney Jerry Manalo, ang isa po sa tumutulong po sa amin at bilang kami po dito ay mga nagkakaisa, kami po ay voluntaryo sa panawagang ito dahil kami nga po ay naniniwala na ang panawagang ito ay para sa taong bayan sa iglesia. Sir, sa tanong ng taong bayan, sino ang nag-fund sa inyo dito? At ito ba ay sarili niyong pusa o sarili niyong budget? Sa tunay po, ang ating pong minamahal na Can cross live now to the senator in question, Mr. Rodante Marcoleta. Thank you, sir, for your time today. The government has accused you of accepting what it calls illegal campaign donations. What is your response to that charge? That's a fabricated charge. That is not true. Because these are campaign donations allowed by our COMELEC or election laws. Why do you think this case has targeted you in particular? Because I am serious in being able to unearth the biggest corruption scandal in this country associated with our flood control projects. I used to hold the chairmanship of a Blue Room committee in the Senate, and I was tasked to do just that. And because there are so many culprits behind this scandal, they will do everything possible to stop me from succeeding in investigating this massive looting of our national treasury. And it appears even people who aren't necessarily supporters of yours are pointing out that they're saying, why is an official who is trying to discover corruption and graft in the country, why is he himself suddenly being targeted? Precisely. That is the point that we are trying to address. As I have told you, this is a fabricated charge. It is not even within the meaning and parameters of our plunder law. Our plunder law is about amassing ill-gotten wealth. It's a serious crime. It is not about, getting election financial supports from friends.
this is not contemplated in our plunder law. That is why I am quite sure that this particular charge, if they will pursue it, will be junked by the court in due time. Can I ask you, do you feel as if in any way you could have been clearer with those donations, that maybe that would have cleared up the dispute before it happened? I did not get the question right. In terms of the donations that you said you received before being in the position in question, do you feel you could have been clearer making that public what you received? Yes, that is being transparent, because under the law, I received those amounts before the campaign and election period. That is why I treated them as donations. And my donors even paid the donors tax, and these are all legal. And these were all reported. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is set to begin in less than a week's time. Do you feel that these charges, the timing is related to that? It is, because by being able to arrest me, the ombudsman made a promise about 2 weeks ago that he is going to file a case with the court, and because plunder is non-bailable, it will be surely served within this week, and I will be arrested, and therefore will be unable to participate in the impeachment trial, which will start on July 6. We're seeing right now Manila with roads blocked and people coming out in a strong show of support for you and the charges against you in opposition to that. Do you feel that could gather speed? Is that going to get bigger if this continues? I believe so, because the people also know that these charges are fabricated, and they are harassment suits within the meaning of our domestic laws. And they also cannot see how these charges can be pursued, notwithstanding the several documents already unearthed during our earlier investigation that several of our public officials are complicit, and they are behind this massive looting of our national treasury. Are you personally nervous, sir, about this case against you and what it could mean if a court finds you guilty? I am very sure that the court will not find me guilty, because, as I said, these are all fabricated cases, and they are not within the meaning, within the contemplation, and within the parameters of our plunder law. They are private funds, and they have nothing to do with ill-gotten wealth. They have nothing to do with public funds, with public project or public contracts, to which I am not responsible. And just to finish, sir, can I ask you for your overall thoughts on the political climate right now in Manila? It seems particularly divisive. Is that how you would characterize it? Yes, because the people would like to know the real culprits. They wanted to make these people accountable in this largest scandal that has transpired in our country, and it seems that the powers that be are not serious in looking into this problem. That is why the people are anxious, the people are angry, and the people are quite expecting too much from this government. But it seems that governance is not really operating in this country. Well, there certainly does appear to be a very strong show of support for you and that case. Thank you so much for coming on the program and sharing your view with us, Mr. Rodante Marcoleta, Philippine Senator. Thank you, Yunan. Thank you very sir. much.
Kaya kung manakabuna kita wala pang mo. Di man Kaya kung manakabuna kita wala pang mo. Di magagay. Mayo. Secretary John Vic Remulla. Welcome back to StoryCon, Secretary Remulla. Thank you for having me back. Greetings to your Holy One. Ano? The Holy One. Greetings to who? Baka naman unholy. The Holy One. Who's the Holy One? Si Dali Llamas. Then why are you pointing at me? It's you. Secretary, alam na niya ako ano ibig sabihin ngayon ng pelikula. Talagang programang ito. As of 1 o'clock, and they were at 5,000. As of now, I think they're closer to 10,000 to 12. We expect maybe 50,000 at its peak. It's relatively peaceful. There was some resistance last night when we reclaimed another lane and pushed the barriers back, but they all cooperated in the end. The southbound lane is totally unoccupied and free of any obstruction. So things should be okay. There's a question here about why, if they didn't have a permit on the first day, why they weren't dispersed to begin with. You have to weigh the pros and the cons of doing these things, and dispersing people is not an easy thing. You do that to extremists. This is a religious group. Using tear gas against them and water cannons against a religious group isn't exactly kosher in my eyes. So I would rather negotiate and engage
rather than being more violent about it. But what if they extend beyond today and go, for example, until tomorrow or until Friday? Well, it's up to Quezon City actually. They're the ones issuing the permits. And the day their permit was from 8 in the morning till 8 in the evening.
Halo, halo, halo. Meron na ba? Ulitin ko na lang discussion.
Titingnan mo na, panayin ko muna. Hello, hello, hello. Ayan. Pasensya na lang ha. Okay, so ganito na lang. Ang i-shortcut na lang natin ang facts of the case. Ang facts of the case, ang conclusion natin ay mapapahiya lamang sila ni Boyeng Rimulya at ibabasura ng korte ng Sandigan Bayan ang kanilang ikakaso. Okay, bakit ibabasura? Yan ang tanong. Ang sagot po ay ibabasura sapagkat hindi po ill-gotten wealth ang donasyon na ibinigay ng 3 tao na si bagal na to. Okay, so ganito na lang. Na binigay ni Joseph Espiritu, Aristotle Biray, at saka ni Mike Defensor. 75 billion ang lahat. So kung ayon sa 3, ay kusang loob nilang binigay yon dahil kaibigan nila si Marcoleta. Parang ako, magbibigay sa inyo ng pera, marami akong pera. Karapatan ko po yung mamigay ng pera. At karapatan din ang tumanggap ng pera na kanyang tanggapin. So, importante po rito ang tanong, kailan ba binigay para malaman natin ang konklusyon kung masama ba ang pera o hindi. Masasagot natin na tama o mali itong pagbigay ng donasyon ng 75 million kung ang pagbigay ay mayroong tinatag na mga motibo para magiging ill-gotten wealth. So, ganito. So, ano ba pang pagbigay? Ang pagbigay po nila on record. Nagbayad po ng donation tax ng buwis para sa pagbigay. Kasi dito sa Pilipinas, pag mamigay ka ng pera, ikaw ay magbabayad ng buwis sa ating pamahalaan. Nagbigay ka na nga, magbabayad ka ng buwis. Wala tayong magagawa, yan pong batas. Ang magbabayad po yung nagbigay, hindi po yung binigyan. So ngayon, yung 3 nagbigay na si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, at saka si Aristotle Biray ay nagbayad ng buwis. Anong ibig sabihin pag nagbayad ng buwis, Darte? Pahingi ng Coke Zero. Kapag nagbigay ng Coke Zero lang, kapag nagbigay ng buwis ang isang tao, ibig sabihin po, meron siyang tinatag na good faith, kagandahang loob. Okay. Elgin Garrison, kanina pa siguro, baka walang sound kanina. So anyway, kapag nagbayad ng buwis sa Bureau of Internal Revenue, si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, at saka si Aristotle Biray, ibig sabihin po ay inosente sila sa kanilang pagbibigay ng pera. Tapos, dahil binigay noong buwan ng Enero 2025
at hindi pa nag-umpisa ang kampanya, hindi siya masasakop sa batas ng eleksyon. Ang katotohanan pa nga, nagsampa ng kaso ang Prosecution Division ng COMELEC. Sa COMELEC din sila nag-file laban kay Marcoleta. At nag-decision ang COMELEC in bank na walang kasalanan si Marcoleta. Wala siyang kasalanan sapagkat hindi niya nalabag ang tinatawag na SOC. Ano ba yung SOC? Statement of Campaign Expenses. Na obligado ayon sa batas ng Election Code na kapag ikaw ay nagkampanya, pag may gastos ka, obligado ka po na i-report mo sa COMELEC magkano nagasta mo. At kung may natanggap ka na mga donasyon, i-deklara mo rin. Yan po ang election law natin. Okay. So ngayon, ang mangyari, pag natanggap mong pera, mag-report ka sa COMELEC, ang tawag naman dyan ngayon na Statement of Campaign Expenses. Pag submit mo, bahala ng COMELEC. Importante, makikita ng COMELEC na nagsasubmit ka. At kung lalampas ngayon sa batas ang gastos mo, pwede ka nang tanggalin bilang kung ano mo pwesto mo. At hindi ka napayagan tumakbo pa sa sunod. Dagdag diyan, pwede ka pang kasuhan at ipapakulong ng COMELEC. Pero yung pagpakulong sa tao ng dahil labang sa election law ay solong kapangyarihan ng COMELEC at hindi pwede makialam ang ombudsman. So ngayon, sinabi ng COMELEC na hindi nila saklaw ang pagbigay ng pera ng donasyon noong January kasi wala pang eleksyon. In other words, walang kasalanan si Marcoleta Duarte, pure and simple. Wala siyang krimeng ginawa sa mata ng COMELEC, pure and simple. Ngayon, kung wala siyang kasalanan, tingnan natin sa anggulo ng pagbigay ng pera kung may kasalanan siya. Ito naman po ay sa katotohanan na meron tayong batas sa Graft and Corruption sa Republic Act 3019 na bawal tumanggap ng pera kung ang rason ay ang opisina. So para makita natin, buksan natin ang plunder law. Dito para ipakita natin. Analisahin natin ng maigi. So, ito po yung plunder law. Ibuksan natin, ipakita natin sa inyo. Una, nais ko lang iklaro na ang elemento po ng plunder law, mayroong plunder lamang kung may pera na ill-gotten wealth. So, ngayon, ang objective natin ngayon, paano natin titingnan itong perang binigay ni Mike Defensor, ni Joseph Espiritu, at ni Aristotle Viray kay Marcoleta na 75 million pesos. Ill-gotten ba ito? Yan ang isasagutin natin. So, kailan ba maging ill-gotten ang isang pera? Titingnan natin ang batas ng plunder law. Ito pa yung plunder law. Isa-isahin natin, analisahin natin na maigi para maintindihan ninyo lahat. Huwag na kayo umasa sa mga vlogging-vlogging na mga bubong abogado, vlogging-vlogging na mga hindi naman abogado, nag-abogado-abogado. Hindi bala sa akin kahit hindi ako abogado, kaya naging abogado naman ako, natanggalan ako ng lisensya dahil sa pag-post ko sa Facebook ng isang kasong sinampa ko. So anyway, ito po siya. Una, alamin natin kung ang pera ay ill-gotten. Ito. Ill-gotten wealth means any asset, property, or business enterprise
or material possession, kahit anong property. At ang property na yan ay acquired directly or indirectly sa pamamagitan ng isang dami o nominee o mga ahente o subordinates o business associates or any combination of the following means or similar schemes. So, ill-gotten wealth, nakikita mo ang enumeration na ang kanyang general definition, any asset, property, lahat ng klaseng property. Basta, inacquired through damage at ang kanyang definition ay kung inacquire sa pamamagitan ng una, misappropriation. Ano ba yung misappropriation? Halimbawa, para sa confidential fund ang pera, tapos ginamit sa hindi confidential fund, misappropriation yun. Conversion. Itong budget na to, budget na to na pera na sinasabi ng gobyerno. Ngayon, sa iyo pinagkatiwala. Anong ginagawa mo? Kinonvert mo na ngayon into cash at binulsa mo. Malimit ito nangyari, Duarte, sa military operations. Ang commander ng military, pinakamataas, ipapadala niya ang pera dun sa company commanders, sa battalion commanders, na nandun sa mga bundok. So ano ngayon ang gagawin niya? May usapan na sila ng mga sundalo niya na bahala na kayo maghanap ng pagkain nyo dun, ha? Diskarte na lang kayo. Pero yung pera dito na budget para sa inyo, i-convert ko na ito. Gagawin ko ng cash. Tapos, para ma-convert at magagawang cash, Romel Bengson, JJ Zapata, ganito ginagawa nila. Meron na po silang kausap na mga supplier ng pagkain. So, gagawin, para ma-convert sa cash, magbibigay na lang ng resibo kahit walang binili. Tapos, gagawin naman ng battalion ng brigade commander, kukunin niya ngayon ang pera. Tapos, sa naging client, may naging client po kasi ako ng mga battalion commanders na kinasuhan sa ombudsman. At salamat naman ako na panalo ko sila lahat. Ang problema nila ay ganito. Mga company commanders at battalion commanders sila. Nasa bundok sila. Malayo sila sa kabihasnan. Ang ginagawa na, nagpapatrol-patrolya sila. So ngayon, sa totoo ko sapin, sir, mahirap naman makarating talaga sa amin ang mga supply. Ilan bundok pag dadaanan mo? Pero para naman, ang mangyari na lang yan ay, ginagawa ng commander namin, piniki ang aming firma na nagre-request kami ng pera para panggasta sa mga pagkain trupa. So mga 1 linggo kami sa bundok bago kami babalik sa kampo. Sa 1 linggo na yan, ang budget namin po ay bahala na kami survive. Kaya yan hindi mo maiwasan mga sundalo noon sa panahon ni Marcos. Yung mga manok na mga tao sa bundok ay kinukuha nila. So, yan po katotohanan. So, ngayon, kakain sila, survive sila, tapos yung budget nila para sa operations, kasama dyan sana pagkain. Lahat-lahat ang gagastusin, may sigarilyo. Lahat ng pangailanganin. May gasolina pa. Siyempre, may mga sasakyan sila dala eh. So, ngayon, hindi na nila kukunin yan. Ang ginagawa ng commander nila, nandun sa kampo, gumagawa ng voucher. Kunwari, pirma ni Colonel na battalion commander o ni Major o kung sino man. Pagkatapos, may kausap ng brigade commander na mga supplier ng pagkain dun sa lugar. Gagawa na lang sila resibo at ibibigay kay general. At yung resibo, dyan pa ngayon, i-convert sa cash. Yan, gano'n ang conversion. So pag-usapan naman natin ang ibang pamaraan sa paghanap ng pera. Misuse.
Kaya misuse. Kaya sabi, sinasabi ko kanina ng misappropriation, misuse pala sa totoo lang yun. Ang misappropriation naman, binulsa mo. Misuse, ginamit mo sa iba. Although, ang pagginamitan mo, para pa rin sa diskarte. Pero ginamit mo yun sa ibang transaction ng gobyerno, pero kikita ka, kaya doon mo pinili. So, malversation, itong pagnanakaw. Kung ang nakawin mo ay pera ng pribadong tao, kung walang nakakita, ang tawag dyan ay theft. Pero kung persahan, ang tawag dyan ay robbery. O pagkatapos, ni-raid mo mga public treasury, inagaway pera. Yan po ang isa sa mga pamamaraan kung ang pera bago magiging, paano magiging ill-gotten. So dito, obviously, hindi ito mga donation. O dito naman, pangalawa, by receiving, ito ng donation papasok. By receiving, direktahan o hindi, directly or indirectly, commission. A commission, hindi pa rin ito donation. May commission ka, nag-transaction, ikaw na pumirma, nagkumita ang contractor, binigyan ka ng commission. Iyan ang commission na sinasabi. Ito naman, share, ganun din parang commission. Percentage, parang commission din yan. Kickbacks, parang commission din yan. Or any other form of pecuniary benefit from any person or entity in connection with any government contract. Dapat may kontrata lagi yan o project. O di kaya gift na binigay by reason of the office ng tao or position of the public officer concerned. Anong ibig sabihin nito? Si Marcolita ay congressman panahon na yon, January 2025. Pwede bang sabihin na yung 75 million na binigay ni Mike Defensor at binigay ni Joseph Espiritu at Aristotle Biray na given by reason of public office? By reason of the office of the Marcolita? Yan ang tanong ngayon. Bago ko sasagutin, nais ko lamang iklaro sa inyong lahat na hindi lahat na pera binigay sa isang opisyal ng bayan ay masama. Yung mga pera na binigay na inosente ay hindi kasama dito. Na kahit ano pang pwesto ng pinagbibigyan. Nagiging masama lang yan, Duarte, kung ang pagbigay ay may pakay. Kailangan may pakay. Kailangan may kapalit. Pero kung unconditional naman ang pagbigay ni Mike Defensor, ni Joseph Espiritu, at saka na Aristotle Biray, kasi kaibigan nila, kaya gusto lang nila manalo si Marcolita, at may pera naman sila, karapatan ng kahit sinumang tao na may pera na mamigay. Walang masama doon. Kung inosente sila sa pagbibigay at ang pera na hawak nila ay nanggaling sa kanilang sariling bulsa. At iyon ay kinita nila sa sarili nilang negosyo. At ang negosyo nila ay hindi naman sila ng negosyo sa pamahalaan. Nagkataon lang talaga na marami silang magkaibigan, malapit sila magkaibigan. Tapos si Marcolita naman ay wala na siyang pwesto sa Kongreso maliban sa pagiging ordinaryong congressman lamang. At kung ordinaryong congressman ka lamang, isang boto ka lamang ang halaga mo. Wala kang hawak na committee. Hindi ka pwede makapagpa-approve ng proyekto o hindi ka pwede makapag-insert dahil ordinaryong congressman ka lang. So dahil sa ganun, inosente ang pera na binigay. At kung inosente, hindi yan ill-gotten. Mind you, ladies and gentlemen, dahil dito, wala pong ebidensya ring ipinakita si Remulla na ill-gotten galing sa masama ang pera. Wala rin siya binigay na ebidensya. Anong ibig sabihin yan? Di ibig sabihin yun, walang kasalanan si Marcolita at hahanapan sigurado ng Sandigan Bayan ng ebidensya ang ombudsman sa pagsampa ng kaso kung talaga bang plunder o hindi. At kung hindi nila mabigyan ng ebidensya na nanggaling sa masama ang pera, ang kasong isasampa kay Marcolita ay ibig sabihin sinampa ng mga walang kwenta. Sinadya nilang isampa sa kanilang pakiramdam na kailangan matanggal si Marcolita pagka-senador para bababa ngayon ang basihan ng pagbubuto na magiging guilty si Sara.
Kasi sa ngayon, pag 24, ang botohan ay dapat 2/3. Anong 2/3? Divided by 3 mo, denominator, divided by 3 mo, 24. That is, answer is 8 times 2, 16. So, kailangan 16. So, may teorya, sila ni Marcolita na gusto na matanggal si Sara, hindi Marcolita, si Remulla, na gusto na matanggal si Sara sa pamamagitan ng pagbaba ng bilang ng senador muna. Ang denominator nila ay gusto na gawing mas mababa. Gusto na gawin na magiging 14 ang 2/3. So kung 14 ang 2/3, 14 divided by 2, that is 7. So kailangan 21 ang senador na natitira. So kung tanggalin mo si Marcolita, wala na si Jinggoy, wala na si Bato, di 21 na lang. So ang hinop nila, 14. Pero may problema sila. Isa pang boto kasi 14 ang kailangan. 13 lamang sila. So dahil 13 lamang sila, hindi nila maabot ang 14 votes. Yan ay kung papayagan ng batas na yung pagbilanggo kay Marcolita, pagbilanggo kay Jinggoy, pagtago naman ni Bato ay matitira, gagawin na lang na 21 ng mga senador. Alam mo, nais ko lang banggitin sa inyo, saan ba, bakit sinasabi sa ating konstitusyon, sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted unless the vote of all, 2/3 of all senators. Di ka muna. Bakit istrikto? Ako, ang teorya ko dyan, istrikto ang konstitusyon pagdating sa impeachment. Bakit po? Ito po yung dalawang mabigat na konsiderasyon. Sa kabila, binoto ang presidente o vice-presidente na ini-impeach. Tao ang bumoto, hindi senador. So ngayon, ano ang katumbas para tumbahin mo yung bigat ng boto ng mga tao? Sinasabi lang konstitusyon, gawin na lang natin 2/3. Ano ba ang meron sa 2/3? 24 na senador. Tandaan niyo po, bawat na senador ay mga taong botante ang nirerepresenta nila. Kumbaga, ang pwesto nila na inupuan o tinatayuan ay hindi sa kanila yun. Mga tao, ang mukha ng mga tao na bumuto sa kanila ang nirerepresenta nila. Kaya hindi mo pwedeng bawasan ang 2/3. Pag tinanggal mo si Bato, tinanggal mo si Jinggoy, tinanggal mo si Marcolita, andyan pa rin ang pwesto. Sabi natin nakabakante lang. But then, we cannot deny the truth na hinalal yung tatlo ng taong bayan. At kung hinalal, pag tinanggal mo si Marcolita sa bilangan, si Jinggoy, si Bato, ang pinaparusahan mo yung mga taong bumuto sa kanilang tatlo. Kaya ang diwa dyan sa pagtanggal, kailangan may kapalit na kapalit sa boto. Para ang boto na kinuha ng presidente o vice-presidente ay kaya mong tumbahin sa pamamagitan ng boto na nakuha ng mga senador. Kaya hindi maaaring babagsak yan below 16 votes. O sige, mag-reality check tayo. Average vote, halimbawa 15 million bawat isang senador. So 10 senador, ang 15 million ay magiging 150 million. Kung may 6 pa, 6 na 15, pero sabihin natin, babaan na natin ang kuan. Ang pinakamababang senador na nanalo na sa 12 million. Si Amy, 12 million plus. Sabihin natin 12 million. 12 times 10, 120 million kung 10 senador ang pagbabasihan mo. Pero ang 12 million, ang 10 senador na yan, ang boto-boto nila nagpatong-patong. May mga bumuto sa 10, nagbumuto sa lahat. Kaya, technically, kung meron na tayong paraan para busisiin ang mga boto ng tao, malalaman natin kung ilang milyon ba talaga ang bumoto sa 10 senador. Ngayon kasi 16 na senador ang kailangan, i-convert mo yon sa equivalent votes sa 16 senators. Kaya pinahirapan talaga ng ating mga gumawa ng konstitusyon ang pagtanggal ng hindi basta-basta sa presidente at vice-presidente.
Hinalal kasi sila direkta ng taong bayan. Yung paghalal naman sa senador, direkta din sa kanila. Pero pag kinonvert nila ang boto nila laban sa presidente o vice-presidente na i-impeach, indirect vote sila. Yan ang tinatawag na indirect representative or indirect democracy. So, anyway, ang pakay nila, sa tingin nila, kapag tinanggal ni si Marcolita, magiging 21 na ngayon ang bagbasbasyan sa pagkwinta ng 2/3. Pero sabi ko sa inyo, hindi tatalab kasi 14 lang, hindi nila kayang mag-ipon ng 14 votes. Matindi ang bigat, ang kapit ng yung grupo ni Alan Peter Cayetano, wala nang aalis dyan. O sinong grupo sisayin natin ni Cayetano? Tingnan natin kung alis. Si Alan Peter. Siyempre, siyang leader, hindi alis yan. Si Pia Cayetano, kapatid, siyempre, dugo is dugo. O, next is si Mark Villar. Si Mark Villar, tao ni Duterte yan. Sarado. Kahit na sabihin natin nagnakaw yan, pero ang tinitingnan natin, buto niya. Si Camille Villar, nanalo lamang dahil inendorso last 2 weeks ni Sara Duterte, kagaya kay Amy. Kaya si Amy rin, hindi rin si alis yan. So 5 na sila. Sino pang isa? Si Marcolita, wag natin bilangin kasi halimbawa nakakulong. Si Bato, hindi. Si Jinggoy, hindi rin kasi nakakulong. Sabihin na natin gano'n ang sitwasyon. So sino pang iba? Si Bongo o tapos wala na. Bilangin na natin mag-10 na kasi nakulong 3, sa magiging 9 na lang sila. Ulitin natin. Si Alan, si Pia, si Mark, si Camille, 4 na. Si Amy, tapos si Bongo, si Ruben. Puta, hindi ko nakikita si Ruben. Sino pang iba? Kakampi nila. Basta sa siyam na yun, hindi. Si Loren Ligarda pa pala. Si Loren, nag-PDP si Lian. Anak naman ng mahal na anak na bilyonaryo. Ay, tatraido rin ako. parang sinuntok niyang ulo niya sa kwan. Ay, inumpog yung ulo niya sa bato. Siyempre, the most loved son, Leandro. Ngayon, sino pang isa? Nakalimutan ko sino pang isang senador na parang tatahimik-tahimik. Tingnan ko sa Ruben, si Bato, wala na. Kanila naman niya si Kiko kasi Bam, si Risa, sa kanila na yan. Si Soto, si Lacson, sa kanila yan. Si Pia, si Mark, si Loren. Tapos, ano pa sila? Itong mga ito binabanggit ko, marami sa kanila for re-election pa. So, they do not want to lose the votes of DDE supporters. Si Loren, tatakbo. Tingin ko dyan kay Cheese at saka kay Joel, dead animals na yan. Hindi na makakawa ng boto yan sa sunod. Tapos, hindi ko hira ng memory ko. Sige, anyway, what is important is, wala pong aalis sa grupo ni Alan. So, ang punto ko, hindi nila kayang kumuha ng isang tao para magiging 14 votes sila. Yan lang, gano'n na kasimple. So, kailangan nila is, i-reduce nila sa 18 ang denominator ng Senate. Kung 18, ilan ang kukunin nila? 6 na senador ipakulong nila. Kaya ba yung 6? No way. Kaya, since this is a political game, yung mga senador na buboto dyan, they don't care about evidence. I tell you the truth. Hindi naman ito laruan ng kaso na sa loob ng korte. Kung korte nga, nagkayarian pa. Diyan pa si Senado. Sa haba ng karanasan ko bilang abogado, ang dami nangyarian nakikita ko. So dito, let me tell you the truth. Let's get real. Hindi material dito ang ebidensya. Ang material dito ay political survival. So eventually magtanong kayo, itong mga senador ba, kapag bumuto kontra kay Sara, can they assure themselves of their good future come 2028? Alam mo mga politiko mag-isip,
tayo, hindi tayo politiko masyado kasi hindi ba tayo nakatikim. Kahit tumakbo ng presidente, hindi pa ako nakatikim. Oh, mahirapan ka kung gusto mo manilbihan ng tao. Kasi pag pumasok na sa dugo ng tao ang gusto manilbihan, para yang kanser na kumakain sa taong yan. Hanggat mamatay na, maging politiko na yan. So ngayon, in-explain ko na kanina, the only way na mapapasok sa plunder si Marcoleta ay kailangan mapatunayan muna nila with evidence, not with opinion, na yung 75 million ay ill-gotten wealth. Let me tell you straight. Not all monies that are given are ill-gotten. And not all monies that are received by the donee ay illegal. Importante lamang ang obligasyon pa ni Ombudsman ay bigyan nila ng ebidensya, hindi opinion. Bigay sila ng ebidensya na ill-gotten. Paano maging ill-gotten ang binigay ni Mike Defensor na 30 million, binigay ni Joseph Biray na Joseph Espiritu na 20 million at binigay ni Aristotle Biray na 25 million. Paano mapatunayan na iyan ay ill-gotten? Para magiging ill-gotten, dapat ill din ang pinanggalingan. So ngayon, isa pang paraan para magiging ill ay kung labag sa susi ang perang binigay. Problema, binigay ng January 2025, wala pang kampanya, nagdesisyon na Comelec na hindi, walang problema. Next, let us examine it in the context of donation. Nalabag bang donation law? Hindi rin kasi nagsalita na yung tatlo, nagbayad silang donation tax. So let's talk about it in the context of, sabihin natin, hindi nisama sa salin. Ladies and gentlemen, let me tell you straight in your face that there are so many decisions of the Supreme Court, and the leading case of that ay the case of a woman official who happened to be the classmate of my father, si Estrella Abid. Dahil Muslim ang kanyang asawa, wala siyang obligasyon ilalagay ang sasalin ang kotse ng kanyang mister. Pangalawang misis siya. Sa Muslim law naman, 4 na misis. Puta, lugi ka pala pag ikaw Muslim na lalaki. Ang dami-dami mong ilalagay sa salin. Pero yung mga babae na asawa ay walang obligasyon maglagay sa salin. Kasi automatic pala sa Section 38 ng Muslim Code of the Philippines that all properties of the couples, daming couples, 4 na couples, isang lalaki, are deemed complete ang separation ng property. Reverse sa family code. Pag nag-asawa ang lalaki at babae sa family code, automatic, even if there is no condition, automatic, absolute community ang property. Kaya dapat kang magrehistro sa salin. Maliban na lamang kung may tinatag ng prenuptial agreement. Kagaya kay Kiko, kay Sharon. So, hindi nilalagay ni Kiko ang property ni Sharon. At allowed naman yan kasi complete separation of property sila. So, dito naman kay Marcoleta, bakit hindi legal ba si Marcoleta sa hindi paglagay sa kanyang salin ng binigay na 75 million ng 3? Sagot ko, hindi po illegal. Tama lang si Marcoleta. Bakit? Ibinigay yun sa kampanya, hindi binigay sa kanyang sarili. Pagdating sa campaign, pagdating sa Amerika, you separate campaign funds, although ikaw nangangampanya, from your personal funds. Ang makagandahan lang sa Amerika, meron silang clear law. Ang clear law nila, one clear law is this: you cannot spend your own money for your own election and campaign. May limit ka lang, hanggang $2,500 ka lang. So, ibig sabihin, kahit ikaw pa si Bill Gates, kahit ikaw pa si Elon Musk, the maximum amount that you can use for your own pocket if you want to run for President of the United States of America is only $2,500 US.
Okay ba? Kita nyo na? So, big sabihin, let us look at the circumstance of Marcolita. He received the money, tagahawak lang siya. Ibinigay sa team niya ng kampanya, ubusin nyo. That's it. Since it is not given to his person to become his personal wealth, then he has no obligation to list it down as part of his SALN. With that, wala pa tayong batas na nagsasabi kung bawal yun na hindi. Therefore, in the silence of the law, any doubt must be interpreted in favor of the person you are accusing. That is what we call in dubio pro reo. In doubt for the accused. Ang problema dito kay Boying Rimulya, graduate nga sa UP, sinisira niya lang ang UP sa ginagawa niya eh. Dami niya ginagawa, mga bendalo. Alam mo kung ako ang alumnus ng UP, papapile ako ng petition sa UP Alumni Association na i-expel siya from UP. Kagaya kay Marcos Sr., the greatest or the biggest tip in the world. Dapat tinanggalan ng UP yan, ang kanilang alumnus na yan. Di ba tinanggalan nila ng sa Wall of Fame nila, yung bang eskulahan yun? Assumption ba yan? Tinanggal nila si Loren Legarda. Dapat gano'n din gawin niya kay Boying Rimulya. Napapakahiya, napapakabubo. Tapos, sino pa nga? Tanggalin yun si Jesus Palces, Attorney Jesus Palces. Ang tawag ko dyan, Palsus Inunos. Palsus Inumnibus. O di ka, Palsis Inunos. Palsis Inumnibus. Akalain mo, sa kanyang salita, vulgar na salita, naawa naman ako sa iyo. It is ako, I've been there and done that. Nadismar ako sa pagsalita ko sa Facebook. Ngayon, ikaw naman ngayon, buti ka lang suspension ka lang 1 year eh. Ang sa akin lang dito is this. I do not care. Kagaya ka naman, may advocacy din si Jesus Palces eh. I did it for my family. Grabe siya. Kasi ang kapatid niya si Nico Palces, kinasuhan ng tao ni Chris Aquino na nagnakaw kay Chris Aquino. So sabi na to ni Palces, hindi po, inosente po kapatid ko. Kaya nagmura siya, minura niya sila ni team ni Chris Aquino. At because of that, yung taong sinaligan ni Chris Aquino na magsampa ng kaso laban kay Nico, ay nagsampa rin ng disbarment laban kay Jesus Palces. Kaya sabi niya, I did it for my family and I do not regret it. Ngayon, kung ako naman tanongin mo, if you dare to ask me, I did it for the country. I reported that I filed the complaint for plunder against the people in the government. The only mistake that I did was that I published it on my Facebook before the filing in the ombudsman. Yun lang. Wala akong kasalanan. Wala akong immoralidad na nagawa. Hindi kagaya ng ibang abogado dyan na nangagaw ng asawa ng iba. Abogado dyan na nangagaw ng pera ng kliyente nila. Yan ang dapat. It is now high time for the Supreme Court to distinguish all kinds of sins of lawyers. Sins that are not moral and sins that are immoral. Ay, pareho pala na moral. Sins that are not immoral and sins that are immoral. Ang immoral na classification, pag nanakaw, pangagaw ng asawa, may kilala pa nga akong abogado eh, pag hindi makabayad ang magandang babae na client nila eh, sa motel ang diretso eh. Hindi ko na magitin kasi patay na siya. Grabe naman yun. Walang pabayad ang client niya, magandang client niya. Walang bayad sa appearance fees, doon lang sa motel bumawi. Hindi po ako ganun. Kailangan na para manatili ang isang lalaki na ganun, alam mo, andun pa rin ako, naniwala pa rin ako na lahat na lalaki, may pagkamanyakan din yan. Nasa control na lang yan. Sa totoo kwento lang. Kaya, I am also warning that doctor in Butuan, iniwan yung girlfriend niya na doktora din, sumama sa ibang babae. Man, you are not compelled by law to love, but you are compelled by law, prohibited by law, from fooling around women. Kaya, pwede kang kakasuhan ni doktora
napatanggal ka, pasuspending ka rin sa medical practice mo. Binabanggit ko lang ito without naming name. Kasi nagkatugma lang, naisip ko lang. So with this, I conclude that because, number one, of lack of evidence to show that the 75 million money that was given by three men, Defensor, Espiritu, and Viray, is ill-gotten, then that case of plunder is predicted by me will be dismissed upon arrival, dead on arrival dyan sa Sandigan Bayan. Nagiging pronounce ito, kaya nagiging aware ngayon ang mga justices sa Sandigan Bayan. Kapag marapol sa kanilang division, they will really not only think twice, think 1,000 times. Ito, kumambyo na, naghugas kamay na ngayon si Remulla. Natatakot, hindi na sila ibuto ng mga iglesia. Hindi daw siya, mga tauhan daw niya nag-isip nga kasuhan si Marcolita. Utot! May tauhan ba na gano'n na so, utosan ng boss? Puta ka na talaga, Remulla ka talaga. Okay, hanggang dyan lang muna tayo kasi may bisita pa ko. Alam mo, sabi ni Bonifacio Valdera, explain ko sa iyo, ibabasura naman pala, pero bakit takot na takot? Ito po yung realidad. I will tell you. People of the Philippines, listen to me. This is the bad system. One bad system in our judicial system. Kapag nagsampa ng kaso ang fiscal, o ang ombudsman lalo na, may tinatawag po tayo na separation of powers and independence of each body. Ang mga fiscal ay nalagay pa sa executive na kailangan respetuhin ng judicial. Ibig sabihin ng respeto, lalo na respeto sa ombudsman, independent body. What kind of respect do we expect from the courts to do? Ganito po yun, paring Salve. Kahit wala pong ebidensya na binigay ang ombudsman na totoo yung kanilang akusasyon, respetuhin nila yan na totoo. Guilty nila magkita-kita sa trial. Ganun po respeto. Kaya to tell you the truth, kung bakit ganun si Marcolita, kasi si Marcolita more than 30 years din siya nag-practice ng law sa Tarlac. Kaya alam niya ang laro. Kapag kinasuhan ka na sa korte, ang korte parang bulag yan. Pumipirma ng warrant of arrest. Ang isip na ng korte, inihayaan naman, itatrial naman natin yan eh. At doon na makita-kita sa trial. At malimit yan na babasura. But then, I want to change that system. Dapat sasalain ng husto sa baba. Ang problema, everything is opinion. Opinion mo na may probable cause. Although in the opinion of other persons, there is no probable cause. But then the problem is, he who has the bit, hawak niya ang bit, kaya siya mag-decision ngayon kung may probable cause o wala. Hawak ni Remulla ang bit, kaya siya magsasabi kung may probable cause o wala laban kay Marcolita. But for me, if I were the ombudsman, ibabasura ko yung kasong yan. Why? The root element of the crime of plunder is money. What kind of money is it? It is ill-gotten, then there is plunder. If it is not ill-gotten, there is no plunder. Ganun lang kasimple. So number one, that would make it ill-gotten is the source. Ill ba yung source? May alam ako na kaparihan niya na alala ko kay Wally Sombero na sentensyan siya ng plunder. Kasi nga 50 million binigay ng Chinese na hinuli ng immigration. At binigay yun pang suhol na para bitawan na yung Chinese. Ibig sabihin na binitay, maaring malinis ang pera galing sa Chinese, but then may pasok na pakay para matanggal ang kaso na immigration violation laban sa Chinese. Kasi ang kasunod nun, yun yung mga pugo nung una. Panahon pa nanggaling sa transition from Noynoy to Duterte. Yung mga sa Clark, dami-dami na ng mga Chinese doon. So, para hindi sila mai-deport sa China, nagbigay ng 50 million. Ang problema doon, pare Saldi, kay Wally Sombero, kilala ko naman yun eh. Kaibigan ko naman yun. Nagpabida-bida. Si Colonel Wally Sombero.
na pabida-bida, akala niya siya masasalba. Siya pa nasintensyan. 50 million. Ngayon, para hindi maging plunder kasi minimum 50 million, ibinigay, tinanggalan ng 1,000, ibinigay sa 499, ano lang, 49 million, 49 million 999,000. Kaya wala, pero plunder pa rin, sabi ng batas ng korte ng sentensya. So in other words, ladies and gentlemen, tandaan nyo, ang pera para magiging plunder, kailangan masama. At paano maging masama kung ang pinanggalingan ay masamang tao? Number 1. Pero kung malinis ang pera ng tao na pinanggalingan, kasunod, ano ang pakay? Malinis bang pakay? Kung ang pakay ay para manalo sa kontrata, manalo sa kaso, o kung ano pa may palabas na kagaya ng kay Wally Sumbero na case, nagiging ill-gotten. That is when to become plunder. Okay? At least naintindihan nyo na kung anong ibig sabihin ng plunder at saka hindi plunder kung pera ang pag-usapan. Thank you, thank you, thank you.